Umakyat na sa halos 100 ng patay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Cebu na tinuturing na pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng probinsya. Live mula sa Cebu City, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, kumusta na mga kapatid nating Cebuano? Jiggy, sa ngayon, may kita dito sa likuran ko na marami pa rin yung nagkapatong-patong na mga sasakyan dito sa bukana ng Villa del Rio sa Cebu City. Sa mga residenteng nakausap natin, sabi nila na kailangan daw ng either heavy equipment o tow truck para isa-isang mayalis itong mga nasirang sasakyan. Pero Jiggy, bukod sa mga nasirang ari-arian, ang pinakamasakit ay yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Gaya na lang ni Jimmy Abatayo na di napigilang umiyak habang sinasariwa ang mga alaala ng kanyang mga kaanak. Tanging si Jimmy lang ang nakaligtas sa higit 10 niyang kaanak na inanod ng baha dulot ng Bagyong Tino kahapon dito sa Cebu City. Kasama sa mga nasawi ang kanyang asawa. Kwento ni Jimmy, gumuho ang katabi nilang bahay at tumama ito sa kanilang tirahan na tuluyang ding nawasak hanggang sa inanod na sila ng baha na aabot daw sa ikalawang palapag. May nakapitan lang daw si Jimmy kaya sa nakaligtas. Narito ang panayam natin sa kanya. Sakit. Daghan. Ako yung nagpalaki sa kanila. Sakit. Kasi ako nag-isa na lang. Wala na ako. Hindi ko puso ko hindi na tanggap. At Dave, nakikiramay tayo sa mga kapatid nating namatayan dyan sa Cebu at sa ngayon ay yung mga residente nakabalik na ba sa kanilang mga bahay? Jiggy, ilang residente nga yung naabutan natin na naglilimas ng putik doon sa loob ng kanilang bahay. Ang ginagawa nila, wala kasing supply ng tubig eh. Ang ginagawa nila, mano-mano nilang inaalis o winawalis yung putik. Actually, ang sabi sa akin, ganito daw kakapal yung putik na pumasok sa kanilang bahay. Pero Jiggy, ayon sa alkalde ng Cebu City, tuloy-tuloy naman daw yung pamamahagi ng ayuda sa mga residente. Na banggit din ng Malacanang kanina na nakatakdang bisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga residente sa Cebu. At dyan ba sa Cebu ay malaki pa rin yung area ang walang kuryente at itong likuran mo nakikita natin, no? Yun nga, no? Patong-patong pa rin yung mga sasakyan. Paano ito planong alisin ng mga otoridad dahil delikado pa rin to sa mga residente? Kanina habang nagre-report ka ay may mga dumadaan sa gilid. So alam mo yun, baka bumagsak pa itong mga sasakyan na ito. Jiggy, dun sa tanong mo, dun sa mga sasakyan na kailangang alisin dito, ang sabi sa atin ng alkalde ng Cebu City ay pansamantala ay hindi mo na ito aalisin kasi inuuna nila yung mga debris o yung mga sasakyan na humambalang dun sa daanan dahil kailangan din unahin na yung pagdadala ng ayuda dun sa mga residente. Doon naman sa tanong mo kung meron bang kuryente dito sa Cebu City, mapapansin mo na unti-unti na nga dumidilim dito sa subdivision. Ibig sabihin, wala pa rin kuryente dito sa loob ng Villa del Rio. Yan ay isa sa mga pagsubok na kailangan kaharapin ng mga residente dito. Napansin natin na pagkatapos nilang maglinis ng kanilang bahay at ngayon nga na dumidilim na, unti-unting lumalabas ulit yung mga residente. Posible na pupunta yan sa hotel kung saan may kuryente, tubig o kaya naman ay may mga kaanak sila na pwedeng tuluyan muna pansamantala. Jiggy. At isang kumbaga instant na tulong na maiaabot natin o maihahatid din natin, kung may generator kay maliit, pwede sila makicharge sa atin ng kanilang mga cellphone para sa kanilang komunikasyon. Ingat kayo dyan, Dave. Yan po ang ulat ni Dave Abuel, live mula sa Cebu City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.